Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells chapter 8 at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, maaring ang mga nangyari sa kwento na ito ay naiiba sa ipapalabas na anime. Maraming salamat sa pag-intindi. Tatlong miyembro ng pangkat ng investigasyon ay naglalakad sa abandonadong makasaysayang lugar. Sinabi ng isa sa investigador na wala silang nakitang kakaiba, ngunit nababahala siya tungkol sa mga bangkay na kanilang nadaanan sa daan. Tumugon naman ang kapitan ng investigasyon na yun na maaaring ito ay mga sundalong napatay ng mga bandido o halimaw. At sinabihan siyang huwag mag-alala dahil karaniwan na itong nangyayari. Gayunpaman, habang nag-uusap sila, napansin ng kapitan na sira ang mga kristal, kaya tinanong isa ng isa niyang kasamahan kung ire-report na ba nila ito pagbalik, ngunit hindi nila ito agad ire-report sa alyon kundi isasama sa regular na ulat pagkatapos ng kalahating taon para makaiwas sa maraming tanong at investigasyon tungkol kung ano ang nangyari. Samantala, sa ibang bahagi ng lugar, si Memori, na nagpalit ng pangalan bilang Hati, ay nagtanong sa receptionist tungkol sa pangangalap ng mga tao para sa pagsisiyasat ng Miruzu Historic Ruins. Sinabi ng receptionist na ang markis ay nagtitipon ng mga tao para magsiyasat sa mas malalim na bahagi ng mga lugar na iyon at may briefing sa plaza ng lungsod. Sinabi rin nito na sapat pa ang kanyang paunang bayad para manatili pa ng mas matagal doon. Sa kanyang pag-iisip, naisip ni Memori na kailangan niya ang tulong ni Pigimaru, ang kanyang alagang slime, upang mapalakas at masiguro ang kanilang kaligtasan laban sa Diyosa. Alam niyang magiging mahalaga ang kakayahan ni Pigimaru sa pag-detect ng panganib, lalo na nung sa laban nila sa 4 na mandirigma. Napagdesisyonan niyang palakasin si Pigimaru upang mas maging handa sila sa mga susunod na laban. Habang naglalakad si Memori sa plaza, napansin niya ang isang tao na kilala sa tawag na The Flash Monk, Drogeti, na nagkukumpulan at dineklara na siya si Serasu Ashren. Ang estranghero na babae ay iginiit na siya ay ang prinsesa ng mga High Elf. Ngunit pinabulaanan niya ito at sinabi na siya ay si Mist Barukas, hindi si Serasu. Naging komosyon ito at halos makipag-away ang estranghero sa babae, ngunit nagwakas ito nang mapatunayang mali ang kanyang akala. Pagkatapos ng insidente, nilapitan ni Mist si Memori at nagpasalamat sa kanya dahil naramdaman niya na tutulungan siya ni Memori at mag-cast ng skill. Nagpakilala si Memori gamit ang kanyang bagong pangalan na Hati Skull at alam ito ni Mist na hindi yon ang totoong pangalan niya, at dahil dun nagkaroon sila ng pagkakaunawaan na walang halaga kung totoo man o hindi ang kanilang mga pangalan at sinabi pa ni Memori na maaari silang magkita muli sa hinaharap, lalo na't pareho silang patungo sa Miruzu Historic Ruins, at dyan nagtatapos ang chapter 8, at muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para ma-notify ka sa susunod na video. Salamat sa suporta.